So woman can be a good example. Kaya napakalaki niyo po ng tulog niyo kapag kayo ay dumadalo linggo-linggo. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang tanong po, sa pamilya kadalasan, sino po ang unang-unang nako-convert para dumalo sa pagsamba? Ang babae o ang lalaki? Yung karamihan po. Kami na-convert po dahil sa aming nanay. Ang aking mga kapatid na-convert po dahil sa aking nanay. Hanggang sumunod po ang tatay ko. Kadalasan po malaki ang impluwensya ng ina, ng kababaihan, upang ang lahat ng miyembro ng pamilya ay makasama sa paglilingkod. Maaari po kayong mag-host ng Bible study sa inyong mga tahanan. Simulan po natin sa ating mga anak. Nang sa gayon, pagdalo sa linggo, kasama po sila, may alam na po sila. Kahit po yung mga basic knowledge on what we are practicing in our church. Kagaya daw po ng ginawa ni Aguila at Priscilla sa iglesyang nasa kanilang bahay. Yan ay matatagpuan po natin sa unang Korinto 16:19. Woman can be in the area of benevolence. Okay? Minsan po, ilan nating mga tagapagturo o kalalakihan, dahil kung minsan tayo ay may mga trabaho, malaking tulong po kung nire-represent ng kababaihan ang mga kalalakihan sa panahon na sila ay hindi nakakadalaw doon sa ating mga kapatiran may sakit, may mga problema, yung mga kapatid nating nanlalamig, yung mga kapatid natin na kung saan ay nangangailangan ng ating pagkalinga. Tayo pong mga kababaihan ang maaaring tumulong upang isagawa niyo ito para sa pagpapalakasan ng bawat isa. Kaya ang dami pong role ng babae. Kung ano yung kayang gawin ng lalaki, ay kaya niyo rin pong gawin. Kung nakapagtuturo po kami, kayo po ay pwedeng magturo, hindi lamang po sa harapan ng pulpito. Pero pwedeng gawin po ito saan man po kayo naroon, anumang oras na inyong nais gawin. Malaya po ang bawat isa na gumawa ng iba't ibang uri ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang hindi lamang po pinahihintulutan na ayon sa banal na kasulatan ay ang pagsasalita sa harapan ng pulpito upang ipangaral ang salita ng Diyos. Na kung saan ay may higit na pangunguna sa mga kalalakihan sa loob ng iglesia. Lalo-lalo na po kung may sapat na mga tagapagturo ang isang lokal na kongregasyon. Ang mga ipinakikita po ng ilan nating mga kapatid na naririto, mga babaeng mananampalataya natin, ay isang halimbawa na dapat po natin tularan. Kanina po, paulit-ulit kong sinasabi na ako ay na-inspired at na-motivate na gawin ang paksang ito sa umagang ito. Bagamat ako po ay may mga hinandang ilang paksa, ngunit binigyan ko ng priority po ang paksang ito dahil napapanahon po, dahil 1 linggo pa lang nalibing si Sister Presil. Kung kaya, sa tuwing na ano ko po yung kanyang contribution, kasama po ni Sister Ellie, okay, yung pong mga binahagi ng kanyang mga pamangkin, nakita ko ang malinis at dedicated effort ng ating kapatid na mapalago ang bahagi ng Imos at maipangaral ang tunay na salita ng Panginoon. Ito po ay tinatawag kong challenge para sa ating lahat, lalo na sa ating mga kababaihan. Ang mga kalalakihan po ay paulit-ulit kong iniinganyo na
magpatuloy at maglingkod sa pamamagitan ng mga gawain dito. Pagtuturo, mga awitan, at iba't iba pang pagsiservisyo. Ngunit tinatawagan ko din po ang mga kababaihan na hindi po sapat ang pag-upo natin at pakikinig linggo-linggo. Marami po tayong dapat gawin. Marami po tayong dapat ipaglingkod. Isipin po natin kung saan tayo magiging karapat-dapat. At sana po ay hindi manlamig ang ating mga pananampalataya. Dahil sa mga dumadating na pagkakataong ito, napakarami pong mga kababaihan na tumatayo sa ibang mga kongregasyon na mas higit na magaling makapang-akit po at makapagturo. Ngunit ang tanong po, ang kanya po bang gawain ay nasasaad at base po sa tunay na tinuturo, the biblical role of the woman in the assembly. Kaya po ang ating panawagan, hindi man po kayo nakakatayo, ngunit marami pong pagkakataon na nais magagawa para sa ating kongregasyon. Isa po itong panawagan at isa po sana pasasalamat doon sa ating mga kapatiran kababaihan na may iba't ibang gawaing paglilingkod sa ating kongregasyon. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo.